Hello everyone. Okay, nandito na naman muli tayo at saka medyo uh, sensitive yung pag-uusapan natin ngayon at naaalarma ako kasi mayroon akong post sa Facebook regarding kay Sir Gavin. By the way, Sir Gavin, magpagaling ka, magpalakas ka. Andito lang kaming mga supporters mo na naghihintay sa'yo na bumalik, na masigla, malakas, at magpapasaya na naman muli sa milyon-milyong mga supporters na nag-aabang sa iyo palagi. So, kaya mo yan. Dito lang kami lahat. At wag mong intindihin, wag mong dibdibin lahat ng wag mong suluhin. Yan yung pinaka-importante. Hindi kasi naalarma lang kasi ako dahil may isang supporters na medyo hindi, kumbaga sa parang hindi ko alam kung pinanood niya ang buong video or basta nag-comment na lang. So, si Sir Gavin ay nagpapagaling. Okay, yan ang totoo. Nagpapagaling si Sir Gavin ngayon. So, ang prayer natin ang kailangan niya ngayon. At saka ng pamilya niya. So, sabay-sabay tayong mag-pray sa ating iniidolo at nagbibigay ng kasiyahan sa atin sa araw-araw. Okay, ang ang lesson to learn natin dito na realize ko lang sa nangyari kay Sir Gavin ngayon is maging maingat tayo sa lahat ng mga komento natin, lalo sa mga kino-comment natin sa ating lalo sa mga vlogger na kinokomentara natin. So, hindi kasi madali ang humarap sa mga ganyang alam mo yun, yung ang hirap kasi explain hindi joke, hindi joke ang ma-depress, magkaroon ng anxiety, kasi syempre pag stress ka at parang napakiramdam mo sa sarili mo, nag-iisa ka, yung parang lagi mong iniisip na iiwanan ka, wala kang kakampi, yung mga ganon. So, ang nun is yung parang may anxiety ka na sa dapat maging magkaroon tayo din ng sa ating sarili na bago tayo mag-comment, isipin muna natin yung mararamdaman ng kinukumentara natin pag nabasa niya. Okay? So, hindi ko sinasabi na yan yung dahilan ng ni Sir Gavin. Parang ko lang, hinahalimbawa ko lang kasi hindi biro ang ma-stress, ang ma-depress. Okay? Hindi natin alam kung ano talaga yung pinagmulan na bakit nagkaganon si Sir Gavin, pero napaliwanag naman ng mga kapatid niya at saka ng kanyang fiancé, yung kanyang girlfriend ni Ma'am Ilma. So, siguro kaya ayaw niyang mag-share kasi ayaw niyang ayaw niyang pati yung pamilya niya mag-alala, pati yung kumbaga parang hindi niya na naisip kasi yung kung ano yung ganun yung ng tao na may anxiety, na hindi na niya naiisip kung ano yung the next. Basta yung kung ano yung nararamdaman niya ngayon, yun yung naiisip niya. Siguro, kasi ang iba sinasabi niya na, tingnan mo si Sir Gavin, maraming pera, pero nagkakaroon ganun. Hindi kasi dahil marami siyang pera. Yung pagkakaroon ng depression, anxiety is maraming dahilan maraming reason yun na hindi natin alam. At saka hindi lang yun na-apply sa mga vlogger o content creator. Pati na rin sa mga individual na person.
Kasi minsan may mga problema tayo na hindi natin nailabas, hindi natin naikwento kasi parang imbis na magkwento tayo, susuluhin na lang natin kasi hindi yung iniisip natin maiintindihan kaya ako nung sasabihan ko, baka mamaya itatawanan lang ako, ikukwento sa ano, yung parang ganon. So, imbes na mag-share, anuhin niya na lang, susuluhin niya na lang. So, ganon ang tanging ano na lang natin is pag may nakita tayo na mga ganyang sitwasyon. Kasi maraming mga lumabas na na marami pa lang ni-repost si Sir Gavin sa sa TikTok niya, ang dami. So, yun doon pa lang sana kung may mga kasi yung tao pag hindi niya nailabas, yan, okay. Ito yung ng social media. Pag hindi natin kayang sabihin sa kung sinong kasama natin, kung sino yung nasa paligid natin, sa social media, kung baga wala man tayong pinapatamaan, wala man tayong pero the way na pagka nakakita tayo ng post o nakakita tayo ng mga quotes o nakakita tayo ng na parang nakarelate tayo, i-repost natin o ipopost natin. So, parang kung iisipin lang natin, yun yung nagre-reflect kung ano yung nararamdaman, kung ano yung nangyayari sa atin. Parang ganon. So, ang advice ko lang is, pagka may makita kayo na pamilya nyo, kaibigan nyo, or colleagues, or whosoever, na naka-follow kayo, friend kayo, at nakita nyo yung ganyan yung mga post niya, ganyan yung mga niya, just send a very simple message. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Labas tayo or gusto mo may kausap? Andito lang ako. Yung mga ganun ba na at least maramdaman nung tao na yun na mayroon siyang kakampi, mayroon siyang kasama. Parang ganon. So, ayun lang, ang ma-advise ko lang is be careful tayo sa lahat ng mga ginagawa natin lalo sa social media kasi hindi natin alam kung gaano magiging impact nun sa pinagsasabihan natin. So, once again, Sir Gavin, magpagaling ka, God will heal you. Andito lang kaming lahat ng milyon-milyon mong supporters na naghihintay ng pagbabalik mo na masigla, masaya, at higit sa lahat, yung mapapasaya mo muli kami, mapapangiti mo muli kami. Hindi namin alam kung paano ka namin suklian sa pagpasaya mo sa amin. Ang tanging maisukli namin ngayon is prayer. And lakasan mo yung loob mo. Nandito kaming mga supporters mo na nagmamahal sa'yo. And God will always there for you at saka for your family mo. Sana in future, sa pagbabalik mo, magiging okay ka na and magiging open ka na. Nandyan na yung pamilya mo, syempre, friend mo, and kami mga supporters mo. So, of course, alam namin na hindi mo ma-share in public, pero andyan yung pamilya mo, andyan si God. Kung hindi mo kaya, sabihin mo kay God. And ilabas mo sa Kanya and ibigay mo sa Kanya. Give it to Him. So, isuko mo sa Kanya. So, once again, thank you sa araw-araw na pinapasaya mo kami. And hopefully, very, very soon, bumalik ka na, makita ka namin masigla, malakas, and Gavin na makulit uli. So, thank you and God bless everyone. So, prayer for Sir Gavin sa fast recovery niya. Maraming salamat and God bless
Bye!